Mga kalakay, kumusta kayong lahat? Ano nga ba ang ating gagawin para malaman natin kung mainit na ba ang mantika bago natin salangan ng manok, mga kalakay? Kasi yung iba ay hindi nila alam kung mainit na ang mantika. Baka yung iba ay sobrang init na, umuusok na, tsaka lang nila isalang. Yung iba naman ay hindi pa mainit, isinasalang na. Kaya ano bang ating gagawin kung tayo ay magluluto ng fried chicken kahit wala tayong gamit na oil thermometer? Ganito ang ginagawa namin, mga kalakay. Pag nagpainit na kami ng mantika, ay iti-testing namin ang mantika kung mainit na. Gagawa kami ng kaunting harina na basa, ilalagay namin sa mantika, kagaya niyan. Kapag medyo bumula-bula ang harina na ilagay, medyo mainit na yan. Hanggang sa kung ito ay mabilis ang paggalaw ng harina na nailagay at bumula-bula, yun na ang pwedeng salangan. Kagaya po nito, itong susunod. Yan. Oh. Ayan, oh. Ang bilis ng bula niya at gumagalaw-galaw siya. Pwede na yan. Ganyan po yung technique. Pero once na lumubog yung harina na nilagay mo at hindi siya lumutang, siyempre hindi pa mainit yon. Ganun po yung technique, mga kalakay. Isang technique yon. Yan, kaya ganyan, no? Pagka naglagay tayo ng manok, malakas ang bulwak ng mantika. Kasi kapag hindi natin natansya na hindi mainit ang mantika, pag nilagay natin yung manok dyan, wala siyang bula, hindi bumubulwak, ibig sabihin ay hindi mainit ang mantika. Huwag mo nang ituloy, antayin mo na lang na uminit pa ang mantika, mga kalakay. So pag ganito ang itsura, malakas ang bulwak, ibig sabihin ay mainit na po yung mantika. Yan, tignan natin yung apoy ng burner natin. Naka-medium yung ating apoy. So malakas po yan. Although hindi pa yan yung pinakamalakas. Kasi yung burner natin dyan ay doble ang kanyang burner. Isa lang yung ginagamit namin dyan. Kasi yung sinalang natin ay konti lang naman na piraso ng manok. Ayan. So sa pagpiprito natin, karagdagang kaalaman po, bago natin haluin ang nailagay o naisalang na manok, ay palampasin muna natin ng mga 1 minuto o mahigit na 1 minuto bago natin galawin o baliktarin. Yung nasa ilalim ay binabaliktad natin para pantay yung pagkaluto ng mga manok natin. So kapag pwede nang haluin, lagi na nating haluin yan about 30 seconds to 1 minute, ganon. Laging haluin para hindi masunog yung nasa ilalim, lalo na kung malakas ang ating burner. Itong puntong ito, mga kalakay, nasa kalahatian na ng pagluluto natin kasi medyo lumulutang na yung mga manok. Ayan. Ang pagluluto natin kasi ng fried chicken natin sa ating recipe ay
minimum 8 minutes, 8 to 10 minutes. Pagka ganitong hindi naman puno yung ating sinalang, mga 8 minutes lang yan. Kasi habang marami tayong nilagay na piraso ng manok sa kawa, mas matagal yung pagkaluto. Pero pagka ganito, konti lang, ay malamang mas madaling maluto. Ayan, so nakalutang na yung mga manok, bawasan na natin yung apoy. Ganun po yung style namin dyan. So bawasan lang yung apoy para humina. Hindi maganda po na diretso na malakas ang apoy, kasi doon nasusunog yung ilalim ng kawa natin, masusunog at hindi pantay yung pagkaluto pagka masyadong malakas na diretso. At kung minsan ay kapag kadiretso yung malakas na apoy hanggang maluto, ay doon tumitigas yung breading ng chicken natin kung minsan, lalo na kung hindi maganda ang pagkatimpla ng breading mix. Ayan, pinatay na natin yung apoy. Ang natira na lang ay yung maintaining flame para madaling mabuksan ulit ang apoy sa burner. Yon, may natitirang maintaining flame niya. So anytime pwede na nating hanguin yan, kasi mga 8 minutes na po ang nakakaraan dyan. Ang pagluluto natin kasi ng ating chicken sa ating recipe ay 8 to 10 minutes. Depende po yan kung gaano karami ang sinasalang natin. Kung minsan kasi, kung umabot ng 40 piraso, ay malamang aabot pa siya ng 10 minutes. Ayan, luto na siya mga kalakay. Ang salang natin na to is ang alam ko dito is 18 or 20 na piraso yan. Sa aming pagluluto kasi mga kalakay dito sa pwestong ito, kapag ka peak season ay umaabot pa ng 30 to 40 pieces ang bawat salang. Pero ngayon lean season tayo, kasi ngayon buwan ng August, medyo mahina ang negosyo kapag ganitong buwan. Kaya ganyan lang po yung ating sinasalang. Kung hindi 20, minsan nagko-control tayo 10 piraso sa bawat salang para diretso yung pagluluto natin. Mas maganda kasi na diretso yung pagluluto natin para at least yung nabibili ng mga customer ay mainit. Kapag kasi huminto po tayo, minsan ay lalo na kung matumal, pagka pahinto-hinto, syempre ay malamang malamig yung nabibili ng mga tao. Dito sa pwesto namin ito, mga kalakay, ay dalawa yung tao namin nilalagay dito.
Hindi gaya ng iba naming mga pwesto na tagi-isa lang sa bawat pwesto. Ito yung pinakamaluwang na pwesto namin. At ito yung pinakamalakas na pwesto namin dahil pagka peak season ay nakakaubos kami dito ng mga 50, 60 to 70 kilos a day. Pero pagka ganitong lean season ay kalahati ang nawawala. Mga 35 kilos lang ang nauubos namin dito. 35 to 40 kilos maganda na. Maganda kasi ang location ng pwesto namin ito dahil nasa town proper tayo mga kalakay. Ang harapan nito ay public market ng mga dry goods, mga Musliman, mga kaparehas nating mga nagninegosyo, mga RTWs, ukay-ukayan, ay nandito lahat. Dito bumibili yung mga kaparehas nating mga nagninegosyo. Ang maganda pa nito ay malapit sa mall. Kaya merong mall dito sa may harapan. Yan. Yan ang pinupuntahan ng mga estudyante kapag galing sila sa school. Dito kasi yung babaan ng mga estudyante galing sa school. Kasi isang sakayan sila. Dito ibinababa. Pumupunta lahat sa mall. Kaya maraming bumibili dito ng mga estudyante. At hindi lang mga estudyante at mga nagninegosyo ang bibili sa atin, pati yung mga empleyado ng mga malapit na mga establishment. Kasi malapit tayo dito sa plaza. Nasa town proper kasi tayo. Malapit sa plaza, malapit din sa simbahan. Kaya maraming pumupunta rito at pumibili. Hanggang dyan mga kalakay yung ating may share. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye bye.